Magandang araw! Narito muli si Teacher Eileen para sa isang masayang kwentuhan. Simulan na natin. Ang pamagat ng ating kwento ay Nang Magkakulay ang Nayon. Ito ay kwento at guhit ni Susan de la Rosa Aragon. Sa Adarna House. Palawakin muna natin ang ating talasalitaan. Nayon. Ito ang isang nayon, maliit na pamayanan, isang bahagi ng isang bayan. Alikabok. Ito naman ang dumi sa ating paligid kung hindi natin ito lilinisin. Garapon. Pinaglalagyan natin ito ng asukal, kape at iba pa. Estante. Ito ang ating kabinet o tukador. Maaaring lagyan ng damit at ng iba pang mga bagay. Mahilig maglasing. Tulad ng inyong nakikita, ang lalaking ito ay mahilig uminom ng alak. Maganda bang gawain iyon, mga bata? Huwag natin itong tutularan, ha? Panlinis. Ito ang panlinis. May walis tambo, walis tingting, daspan, pamunas at iba pa. Ginagamit panglinis ng ating bahay at ng ating kapaligiran. Basahan. Ginagamit pamunas at panlinis. Eskoba. Ito naman yung ginagamit nating pang-brush. Bunot. Ginagamit upang mapakintabang sahig matapos itong lagyan ng floor wax. Walis. Walis tingting at walis tambo. Gamit natin pangwalis ng dumi. May tanong ako sa inyo, mga bata. Sino-sino ang kumikilos upang maging malinis at makulay ang inyong nayon o komunidad? Sa ating kwento ngayon, ating malalaman kung sino-sino ang kumikilos upang maging malinis at makulay ang nayon at komunidad. Umpisa na natin, ha? Nang Magkakulay ang Nayon. Kwento at guhit ni Susan de la Rosa Aragon. Noong araw, laging malungkot si Juanito. Kasi malungkot sa nayon ni Juanito. Malungkot ang nayon ng Alikabok. Walang kulay ang mga bagay. Walang kulay ang mga hayop at halaman. Walang araw sa nayon ng Alikabok. Lahat ng bagay ay may alikabok. Tamad maglinis ang mga tao. Mahilig maglasing ang mga lalaki. Mahilig matulog ang mga babae. Isang araw, dumating ang isang lalaki. Nakita ni Juanito ang lalaki. Ibang-iba ang dumating na lalaki. Mas mabilis lumakad ang lalaki. Masaya ang mukha at may kulay ang damit nito. Nagpunta ang lalaki sa isang tindahan. Sumunod si Juanito sa lalaki. Natutulog ang may-ari ng tindahan. Puro alikabok ang tindahan. Puro alikabok ang mga garapon sa tindahan. Puro alikabok ang mga estante sa tindahan. Ibig maupo ng lalaki. Puro alikabok ang upuan sa tindahan. Nilinis ng lalaki ang isang upuan. Nilinis niya pati ang sandalan ng upuan. Nagulat si Juanito. May kulay pala ang upuan. Kulay pula ang upuan. Nilinis din ni Juanito ang isang upuan. Kulay asul ang upuan niyang nilinis. Tuwang-tawa si Juanito sa paglilinis. May dumating na ibang mga bata. Nilinis din nila ang isang upuan. Kulay dilaw naman ang upuan nilang nilinis. Tuwang-tawa sila sa paglilinis. Kumuha ng panlinis ang mga bata. May kumuha ng walis. May kumuha ng basahan at tubig. May kumuha ng eskoba at bunot. Nilinis nila ang mga dingding ng bahay. Tuwang-tawa sila sa mga kulay ng dingding. May dingding na kulay pula. May dingding na kulay asul. May dingding na kulay dilaw. Nilinis nila ang mga halaman. Kulay berde ang mga dahon ng halaman. Sumigla ang mga halaman. Nilinis nila ang mga bulaklak. Iba-iba ang kulay ng mga bulaklak. May bulaklak na kulay lila. May bulaklak na kulay kahel. Kumuha ng hagdan ng lalaki. Umakyat siya sa hagdan at nilinis ang langit. Lumitaw ang kulay ng ulap. Lumitaw ang kulay ng araw. Lalong sumaya ang paligid. Lalong lumitaw ang kulay sa liwanag ng araw.
Nagising ang mga tao sa nayon ng alikabok. Nahinto sa paglalasing ang mga lasinggero. Nagulat sila sa nakitang mga kulay. Tulong-tulong silang naglinis sa paligid. Pagkatapos, nilapitan nila ang lalaki. Gusto nilang magpasalamat sa lalaki. Maraming salamat, Ginoo, sabi ng mga tao. Sabi ng mga taga-alikabok sa lalaki. Ako si Pintor, sabi ng lalaki. Gusto kong pintahan ang inyong nayon. Gusto kong pintahan ang inyong nayon. Gusto ba ninyo akong tulungan sa pagkukulay ng inyong paligid? Oo, halina't kulayan ang ating paligid, sagot ng mga tao. Kulayan natin ang mga kalabaw at kabayo. Kulayan natin ang mga bungang kahoy. Mula noon, masaya na si Juanito. Masaya na rin ang buong nayon. Hindi natamad ang mga tao. Binago nila ang pangalan ng kanilang nayon. Ngayon, Bahaghari ang bagong pangalan ng kanilang nayon. Malinis at masaya ang nayon ng Bahaghari. Naunawaan niyo ba ang ating kwento? Sagutin nga natin ang mga katanungan. Ano ang pangalan ng bata sa kwento? Ano ang nadarama niya sa simula at bakit? Ano ang hilig gawin ng mga babae at lalaki? Sino ang biglang dumating isang araw? Ilarawan nga natin siya. Ano ang mga ginawa niya kaya naging makulay ang nayon? Masasabing naimpluwensyahan ng bagong dayo ang iba pang mga tao sa kanyang paligid. Bakit kaya gumaya ang iba sa kanya? Ano ang naging kabuuang epekto sa pagtutulungan ng lahat? O, laging tandaan ha, kailangan maging malinis tayo sa ating kapaligiran. Hindi lang nito mapapaganda ang ating paligid, kundi magiging ligtas din tayo sa mga sakit o karamdaman. Magkita-kita tayo muli sa masaya pa nating mga kwento ha. Paalam! For more educational videos, please do like, share, and subscribe to Teacher Eileen's YouTube channel! Bye-bye!